Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Serbisyo Lady. Agarang Serbisyo Lady. Handang tumulong sa nangangailangan, may malasakit sa kapwa, may puso sa mga bata at mga senior citizen. Palaging handang umalalay, magbigay ng solusyon at maghatid ng positibong pagbabago. Positibong pagbabago. Galing sa pusong paglilingkod, walang kulay at personal na interes. Halina at samahan si Dr. Hilda Ong. Dr. Hilda Ong. Kaya muli po, ako pa rin po si Dr. Hilda Ong, ang iyong nag-iisang Agarang Serbisyo Lady, kasama sa pag-atid ng programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programa nagbibigay ng tamang impormasyon at nagkakaloob ng mabilisang serbisyo para sa bawat Filipino. Sa programang ito, tatalakayin natin ang mga usaping pangkalusugan, mga serbisyong panlipunan, mga programa makakatulong sa inyo at sa iyong pamilya, at sasagutin natin ang inyong mga katanungan ng malinaw, tapat at may malasakit. Dahil naniniwala tayo na ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ay susi sa mas maayos na pamumuhay. Kaya manatili po kayong nakatutok at makilahok dahil dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang serbisyo ay hindi lamang sinasabi, ito ay agarang ginagawa. Ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:10 na umaga, kaunti ang tsakhod sa aki. Sa kasalukuyang datos ng PSA o ng Philippine Statistics Authority, nasa mahigit kumulang 12 million ang kabuang bilang ng mga senior citizens sa buong Pilipinas. Sinasabi na tayo ay isang tumatandang populasyon. Pero ang nakalulungkot, malaking bilang ng mga nakakatanda sa bansa ay pinaka-vulnerable at isa sa pinakamahirap na sektor. Hindi naman nagkukulang ang pamalaan, may mga sapat na batas na umiiral, ngunit marami sa sektor ang hindi maintindihan ng ganap kung kaya nalilito. Nitong nagdaang May 16, 2026 ay nagtungo ang Agarang Serbisyo Lady sa San Fernando City, Pampanga para makakwentuhan si Regional Director Emmanuel Dais CESO4 ng NCSC o National Commission for Senior Citizen ng Central Luzon o Region 3. Ang riyon ay binubuo ng mga lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Kabilang din ang mga highly urbanized cities ng Angeles at Olongapo. Panoorin ang panayam ng iyong Agarang Serbisyo Lady kasama si Regional Director Emmanuel Dais. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako muli si Dr. Hilda Ong dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. At ang topic po natin ngayon, ito for sure sa lahat po ng mga senior citizen na kung sabi ninyo, sino ba talaga nagsasabi ng tama? Yung nakikita nila sa Facebook o napapanood sa YouTube, parang naguguluhan. Pero ngayong araw na to, hindi na kayo maguguluhan. Dahil kasama po ngayon si Director Emmanuel Dais ng National Commission of Senior Citizen. Nandito po ako sa Pampanga. Dahil talagang dahil gusto ko makapagbigay ng tamang impormasyon, tamang servisyo. Magandang umaga, Director. Good morning, Dr. Ong at Dr. Hilda. Maraming salamat at pinagbigyan nyo kami sa araw na ito na makasama kayo at maipaliwanag ang mga bagay-bagay tungkol sa mga senior citizens. Ang unang tanong ko, dahil maraming mga senior citizen natatakot na talaga na need daw ba nila talaga magpa-register dito sa National Commission of Senior Citizen?
Kung ang tanong po ay need, hindi naman po ito need. Oo. Optional po ito. Kaya lang po, mas maganda po sana na magkaroon tayo ng registration para sa ating mga senior citizens because alam niyo naman po na paiba-iba ang ating mga datos regarding sa senior citizens. So, mas maganda kung ma-harmonize natin po lahat ang mga datos natin para sa mga senior citizens at makapagbigay tayo ng tamang programa, akmang programa at projects at activities para sa kanila. Pagka sila nagre-register, ano po ba mga requirements na hinihingi po ninyo? Wala naman po, bali ang ano na po, yung OSCA ID po nila kung meron usually po meron naman po yan. Doon sa online registration naman po ay may mga prompt naman po yun na masasagot nila. Paano po ninyo malalaman yung OSCA ID ay totoong senior na siya? Kasi ang alam ko, meron nagkakaroon ng OSCA ID pero hindi pa siya senior. Sa face value po naman po ng pa-registration po namin, tatanggapin po naman natin lahat yan. Subject to validation po, siyempre. Sa mga projects na po natin yan, mag-validate. Mamaya po, ipaliwanag ko, kagaya po ng Expanded Centenarian Act. Pagka nag-apply sila doon, hindi lang po naman yung OSCA titingnan dyan, yung birth certificate, para malaman yung birthday nila kung tumutugma talaga doon sa dineclare nila. Pagka sinabi po ninyo birth certificate at dito sa senior citizen, dapat Filipino citizen. Tama po. Pwede rin naman po na dual citizen as long as may Filipino citizenship din siya. So, ang nag-a-apply po yung mga projects and programs po natin sa lahat ng mga Filipinos, either here in the Philippines or abroad. Ako, let's say kung nasa abroad sila, tapos gusto nila magpa-register, pwede rin. Opo, online naman po kasi ang ating registration. So, ano naman ang benefits na meron sila ma-avail kung sakali? Sa ngayon po, pinapatupad na po natin yung Republic Act number 11982, yung tinatawag na Expanded Centenarian Act. Kung saan ho ang mga milestone agers natin, yung mga tumungtong ng 80 or 80, 85, 90, 95, makakatanggap po ng 10,000 pesos. At yung mga tumungtong naman po ng 100 years old, tatanggap po ng 100,000 pesos. So, 10,000 ang makukuha nila kung sila ay 80, 85, 90, 95. Hindi 20 o 25,000. Hindi po. Wala po yun. Oo. So, kinaklaro ko po, 10,000. 10,000 lang po. Bali, sa lahat po yan, kung kayo'y ayusin po ang ating health ang condition po natin, tatanggap po kayo sa inyong lifetime ng 140,000. Kasi 10,000 for each milestone age, and then 100,000 pagka nag 100 years old kayo. And then, kung pag sinabi natin 80, 85, paano kung nalaman niya na meron ganung klase binibigay pero at the age of 82 years old siya, so hindi siya makakakuha? Hindi pa po siya makakakuha, pero pagdating po niya ng 85 years old, makakakuha na po siya. Remind lang po natin, ang batas po kasi na-approve lang po ng 2024 at nabigyan po siya ng budget ng 2025. So yung mga nag-birthday po noong March 17, 2024, pataas po. Yan po ang makaka-avail or eligible sa ating Expanded Centenarian Act. Kaya lang, kung nalapasan niya yung age na 80, maghihintay na siya ng 85. Oo, maghihintay na po siya ng 85. Because wala pong retroactive effect po ang ating batas. So, hindi po pwede talaga, ay, 82 na ako dapat makuha ko yung 80 Pagdating ko. ko 85, dapat 20,000 na. Kasi hindi ko Oo. na So, hindi wala pwede. pong gano'n. Wala pong gano'n. So, kung hindi nila nakuha 80, at the age of 80 na 10,000, nag-85 siya, hindi siya magiging 20. Hindi po, 10,000. 10,000 pa rin. Tapos, ang 10,000 ang binibigay po ninyo sa ATM card papasok o kailangan nila pumunta sa National Commission of Senior Citizens? Maganda tanong po yan. Ngayon po kasi nung mga unang implementation namin last year, kailangan talaga namin na physical na dumalo ang ating mga seniors. Pero syempre po, nakikita natin ang mga seniors natin, minsan naka-wheelchair na po yan. So ngayon actually ngayon, ongoing po yung meeting namin for the pwede mo mag-apply sila online and then pwede natin ibigay yung kanilang mga grants through banks, ATM cards. Ngayon po kasi naka-open kami sa Land Bank, Sa Land Bank. But pwede rin naman po, ang Land Bank po, meron naman po silang piso account na pwede piso lang po ihulog natin. Active na po yung kanilang account. Pwede na po natin ihulog sa kanila. They can apply for 4 to 6 months before their birthday.
para po ma-process na kaagad yung kanilang mga application forms. And then, hopefully, pagka birthday na nila, matanggap nila sa kanilang ATM account yung kanilang 10,000 pesos. Parang ano, yung may nabanggit ko na ang mother ko, 90 years old. Opo. Tapos sa June 27 pa siya magna 91. Mm. So, pwede pa siya humabol. Pwede pa ho kasi ibig sabihin ho noon, last year lang po siya nag-90. Sako pa naman po siya ng batas. Hanggang basta before birthday niya dapat. Opo. Kailangan. Tapos pagka ganyan, pero sabi po ninyo, 4 to 6 months pa bago makuha. Hindi po, 4 to 6 months before your birthday, mag-apply na. Before, tama. Para So, maproseso na. so yung mga magbo-birthday ng, sabi natin, December, Opo, bali mag-apply na sila ngayon. September. Pwede na mag-apply, no? September, Oo. pwede na. Pwede na. Mga July, pwede na rin po sila mag-apply. Para maproseso na yung kanilang ano. Pero hihintayin po namin yung birthday nila bago maibigay yung cash gift nila, no? Kasi meron nung nangyayari, ang eligibility po, no? Kailangan buhay po kayo pagka umabot kayo sa age na yon. Pagka namatay po ang isa ating senior citizen, before the birth date niya, yung milestone age niya, hindi na po siya eligible. Hindi na. Pero kung let's say ang pasyente bedridden, pwede. Pwede pa rin po. May pupunta sa bahay niya? Ang require lang po namin, kahit photo lang po, meron pong kalendaryo na nakalagay doon sa kanyang whole body, pwede na po yun. Hindi. Ngayon po, ang aming pinag-uusapan ngayon, pwede na rin pong video validation na tatawagan po sa phone. Video call. Video call po natin. Tapos, yun po yung pinag-uusapan namin ngayon para hindi na po sila kailangan pumunta pa doon sa opisina. O kasi kung sa SSS ang ginagamit, dyaryo. Tapos yung dyaryo na yun, dapat within 1 week time lang. Pag more than 1 week, hindi na nila tinatanggap. Sa amin naman po, sa ngayon, kalendaryo, pwede naman po yan. May mga kalendaryo para sa ating mga probinsya. So, yan po, tinatanggap po yan. Ngayon po, ang pinag-uusapan namin sa aming meeting ngayon, tatanggapin na rin yung video call. Pagka mag-video call, malaman lang na nandun siya, recorded naman po yun. Yun na po ang proof namin sa aming evidence-based na pagbibigay. So, anong unang step na dapat nilang gawin? Saan sila kukuha ng hard copy form ba siya? O sa online sila papasok? Maganda po yung tanong. Sa simula po ngayon, aming implementation last year, ay hard copy po yan. Nasa ating, pumunta ko kayo sa kanya-kanya mga OSCA. Meron po yung mga application form sa OSCA. Meron din po naman online. Available po yan sa ncsc.gov.ph. At sa mga LGUs po, sa LSWDO, kasama po yan. Nandyan po sila. So they will apply. May application form po yan. And then lalagyan po nila ng 2x2 picture nila yung application form. Filapan po nila yon. 2 pages lang naman po yun, yung ating application form. And then i-photocopy lang po nila yung OSCA ID nila, i-attach po nila doon. At yung full body picture po nila doon sa application. Bakit kailangan whole body? Para mo lang makita na live, kumbaga proof of life. Proof of life. Pero ano lang po yun, pagka after doon yan, ibibigay ho ulit niyo yung application form kay OSCA. And then si OSCA naman po, gagawa na po ng listahan yan. And then i-endorse po ni Mayor yan sa NCSC Regional Office. Pagdating po dito sa Regional Office, i-validate po natin, yung sinasabi nyo kanina, kailangan may validation po yan. And then mag-run po kami ng cross-checking. Kasi may mga, for example, may mga seniors po tayo na may nakatira sa, for example, sa Pampanga. May anak po sa Bulacan. Merong pamangkin sa Iloilo. Nag-apply po lahat sila doon sa cross-match po natin muna yan para malaman po natin kung may mga duplicate na applications na po sila. And then after regional office, na-clean na po natin sa region po natin, ibibigay po natin yan sa central office ngayon. Cross-matching din po yun, nationwide naman para humalaman. Kagaya nung last payout po namin, meron pong nag-apply dito sa Pampanga at may nag-apply din sa Iloilo. So nalaman po namin na may double application na po siya. Pinamili lang naman po namin sila kung saan talaga gusto niyang kuha. Dapat choose isa lang. Isa lang po. Or sa Iloilo. So, she chose sa Pampanga, so naibigay na po namin sa kanya. And then, hindi lang po yun, pati abroad. Kasi sa mga consulate and embassies po natin, pwede rin po sila mag-apply. So, pag may application sila sa abroad, for example sa California, makikita rin po ng central office namin na may application na po siya doon.
So, anong mga government agency na naka-MOU na po ninyo? Para at least, parang may ano po ba, ang lahat ng government agency, alam mo naman sa panahon ngayon, maraming nag-i-scam, maraming gumagamit ng pangalan na hindi naman sila yun. So, ano ang ginagawa po? Sino-sino na po ang mga kapartner po ninyo? Maganda po yan na tanong, kasi po ang whole of government nga po sana ang ating ang methodology dito, para lahat kasama. Kasi ang budget po ng bawat ehensya ay kaunti lang para sa mga seniors po natin. So ang ginagawa po natin, nakikipag-collaborate tayo, isa sa ating function yan, sa ibang mga agencies like TESDA, para sa mga, for example po, yung mga livelihood training po natin para sa ating mga senior citizens. Ngayon po, for example, nagkaroon kami ng training needs assessment at binigay na po namin sa TESDA, sa DTI, sa DOLE, at DA, Department of Agriculture, ang aming mga results ng aming training needs assessment at sila po gagawa ngayon ng mga modules specifically for our senior citizens. Meron din po tayong MOU sa DTI. Sa DTI naman po yung mga tour guiding po, mga seniors natin, ititrain nila sa maging tour guides. At hindi po sila magtatrabaho ng 8 oras, kundi mga 4 na oras lang. And then freelance po sila na mga tour guides. Kaya po for example ngayon, makikipag-usap po tayo sa Angeles City, sa Malolos City, sa San Fernando po, and then Balanga City. Yung may mga historical at tourist sites po natin na pwede ang ating mga seniors na maging tour guides. Tapos yung sa ating mga seniors, lalo na yung mga nagtatrabaho dati sa gobyerno, di ba, nag-retiro na sila. Opo. Ngayon, ang nagiging epekto kapag niretiro, walang ginagawa, parang yung iba maaga nakakaroon ng demensya, Alzheimer. Ngayon, napansin ko sa ibang bansa, Asia, even sa US, sa Guam, lahat ng mga trabaho, yung mga as waitress, yung mga nagtutulak ng mga card, puro mga senior, hindi mga bata. So dito sa Pilipinas, ma-adapt ba natin yun? Opo, actually nagsisimula na po. Pwede po ba ako magbanggit ng mga institutions? Actually po ang SM at ang ating Robinsons po nakikipag-ugnayan na po sa atin na mag-hire po sila at iba po nag-hire na. Iba mga ng SM nag-hire na ng mga seniors po natin. Kahit po sila mga greeters, mga bus boys or bus girls po natin. And then hindi lang po 'yon kasi ngayon meron po tayong tinatawag na program na dinidevelop po natin, yung volunteerism ng ating mga seniors. Mga senior citizens volunteer experts. Meaning, for example, kung mga teachers, mga professors, yung mga lawyers, mga accountants, meron po tayong MOU pala sa PICPA, yung Philippine Institute of Certified Public Accountants. Sila po ngayon volunteer muna. For example, may mga senior citizens organization tayo, hindi sanay bumasa ng financial statements, mga FS. Ito pwedeng tumulong po yung ating mga accountants. May mga usaping legal ang ating mga seniors. May caravan of services po tayo. Pwede pong tumulong sa ating mga lawyers na tumulong sa ating mga seniors. Paano ba hatiin itong inyong ari-arian? Paano ba ayusin yung mga problema sa legal na problema sa inyong mga pamilya? So yan po yung isasama natin sa mga caravan of services natin. Hindi lang medical, dental mission, kasama na yung legal services. So yan po yung mga inaano natin para sa ating mga seniors, especially mga nag-retire na, pwede pa po sila maging consultants. Eventually, pagka naging implementation ready na po itong program natin, baka po pwede ma-apply sa atin yung civil service CSC and DBM Joint Circular, meron po yan, na pwede mong mabigyan ng honoraria as consultants po yung ating mga seniors. So kahit po nag-retire sila, ang value po ng wisdom nila ating pinapangalagaan. So hindi lang naman po yung physical skills nila, but yung competency ang ating pinapahalagan dito. So, binavalue po natin yan. Kaya meron tayong programa na binubuo itong volunteerism program for our senior citizens. Kasi siyempre yung mga senior, kabisado nila, alam na nila di ba? Opo. Kumbaga yung knowledge, may share nila sa mga mas bata pa. Pero sa site naman po ng DOLE, Department of Labor, at meron bang kumbaga may sinasabi ba ang DOLE,
na ang dami pa rin ng mga walang trabaho. Okay. Tapos papasok si senior citizen Okay. na parang nagka-apply pa rin ng trabaho kasi si mga senior na, nagretiro na, pero gusto pa rin nila magtrabaho. So wala namang problema pag in terms sa welcome naman si Dole, nabigyan din ng trabaho ang ating mga senior citizen. Tama po yan. Actually po sa private sector kasi may batas po, no? Anti-age, anti-aging discrimination, ano? Na kailangan po sa mga private, pwede pa rin makapag-apply at ma-hire ang ating mga senior citizens. Unfortunately po sa government, meron na kasi tayong civil service law na hanggang 65 years old lang sa gobyerno. So, yan po yung ating nasa gobyerno. Pero sa private po, meron nung tayong batas para sila ma-hire. Sa DOLE naman po, actually, kung may kwento ko lang din po, nakipag-usap na po tayo kay Director, Regional Director ng DOLE, ng DOLE po dito, no? Sa Region 3, at willing po siya na i-gamitin ang programa para sa ating tour guiding. Meron po tayong pag-uusap dyan at siguro bubuin na po namin pagka naayos namin na ang pag-uusap sa LGU na mag-sponsor ng tour guiding together with DTI. Nakausap po namin po ang DTI. So, ang DOLE, nakausap po na rin. Ganun po ang ginagawa natin. I-harmonize lang po yung mga projects natin. Meron po magtuturo. At ang DOLE, may pwede magpasimula ng kanilang pagsweldo dito sa ating mga seniors. At eventually, pagka itong LGU, pumayag na rin, magkakatulong-tulong na po ang ating mga senior citizens, ang NCSC, at ang mga concerned agencies at ang LGU. So mga ating mga senior citizen, parang ang gusto naman natin maging active. Kasi lately, doon sa panahon ng COVID, diba? Okay. Ang daming mga senior citizen na dating active na nakulong sa bahay, isa na mother ko, na nagkaroon tuloy ng early dementia dahil walang kausap sa bahay. Yan pong number one, yung isolation sa ating mga senior citizens. Number one problem po yan. Bukod po sa hypertension at diabetes. Kaya nga po ang NCSC ngayon, sinusulong itong revitalization ng RA 7876 wherein all cities and municipalities are mandated to establish senior citizen centers. So sa senior citizen centers na po ito, pwede po magkita-kita, pwede magmarites ang ating mga senior citizens po doon. No? Mag-uusap lang po sila. At kahapon nga po, nasa DNR ako, sabi nila, sa Pulilan daw, meron silang ganon na nagbigay ng chessboards. So pwede silang nag-chess tournament sila, dama, bingo, at meron sila mga tai chi at ano pa ba ito, yung mga yoga. Mga Zumba. Yan, Zumba. Yung ganyan. So ngayon nakapag-establish na po tayo ng Senior Citizens Community Care Center sa Plaridel, Bulacan at sa Malolo City. So sana po together with the Department of Agriculture, yung 124 square meter na lupa na malapit doon sa Senior Citizen Center ng Malolo City, may develop nila into hydroponic farming. At yung pong hydro farming na po na yan, yung kita po niyan pwede maibenta, yung produce pala, pwede ibenta sa kadiwa ng DA at maging sustainable po itong ating mga projects na to. So, we're looking at it in institutionalized basis para po sustain yung mga projects. Hindi yung one time, big time lang, tapos isang araw lang na event, tapos wala na. So, yun po tinitingnan natin. At medyo sa tingin medyo mabagal pero kailangan kasi may MOU. Meron hong pagka-alam mo ng ang isang LGU, may ordinansa na sumusuporta doon sa proyekto ng Senior Citizen Center. At meron ng mga national agencies, local agencies po na sasabihin nila anong role nila doon sa Senior Citizen Center na yon. Para for example, DOH, PhilHealth, every Tuesday pwede silang pumunta doon. Alam ngayon ng mga ng mga senior citizens natin, every Tuesday nandito ang DSWD, PhilHealth, pwede mga services nandiyan. Every Friday nandiyan si Doktora. Merong doktor po tayo sa mata, sa basta alam dapat nila na nandoon may dadating na mga services. For example, ang TESDA, pwede rin magtuturo sila ng skills development.
every Wednesday nandun po ang TESDA. Pwede ganun. So, yun po yung mga pinag-uusapan namin sa agency level para po magkaroon kami ng harmonized na mga programs, whole of government, LGU-driven, even private sector and media and academe. Sana maka-join namin kayo para ano po, yung sama-sama tayo. Kasi we're looking at the senior citizens not only as parang ayuda, yung pang dole-out mentality, but senior citizens as part of nation building. Hindi kailangan kasama na natin ang senior sa pag-unlad ng bansa natin. Hindi lang sila nasa bahay, naghihintay ng ayuda or ng sakit. Hindi. Pagka po yan nagpunta sa Senior Citizen Center, i-encourage natin para makapagkaroon ng marites, maricon sila doon at pagkatapos nun, pwede pa silang mag-enjoy. At yung sinasabi yung dementia na yan, pwedeng mabawasan. Oo, kasi sabi nung bumagal ang neurologist, progress. ang isa sa pinaka-effective na para hindi sila makaroon ng dementia o Alzheimer, dapat maging chismoso-chismosa. Sabi ko talaga, kasi nag-iisip Tama. di ba pag nagchichismis, may dagdag, may bawas. Tapos very attentive sila kung anong mga chismis. Pero katulad ng isang sample ko, mami ko. Kapag dementia siya, pag kinakausap, ayaw niya makinig. Tapos pag may kausap ako sa telepono, sa cellphone, na umahaba ang tenga. Tapos pag alis ko, pagdating ng kuya ko, nung time pag may time nakapagsalita siya. Kinikwento niya sa kuya ko kung ano na pag-usapan ko sa cellphone. So ibig sabihin, very good ang chismosa para hindi magkaroon. Pero so, yan ang sabi sa akin ng neuro. Maganda po yan. Actually nga, meron kaming pinag-uusapan sa Elderly Philippine Week. Parang intergenerational approach. Yung mga kabataan po natin. Hindi ko alam kung naabutan yung si Lola Basyang, yung mga nagkikwento ba? Pwedeng yung cultural po natin, transfer, no? Pwedeng storytelling storytelling pala, no? Kasi yung mga mga seniors po natin, pwedeng makapag-impart ng values through storytelling sa ating mga kabataan. At yung mga kabataan naman natin, pwedeng turuan natin mga seniors sa paggamit ng mga cellphones, smartphones. So may intergenerational approach po tayong ginagawa ganyan. So, so far sa ngayon, ilan na po ang nagpa-register? Sa ngayon po, sa pagkakatingin ko kanina, 9.3 million na po ang senior Nasa citizens. 9.3. Ilan ba ang sa tansya po ninyo na 11.2 po. dapat 11.2. Pero, mind you po, kaya nga po natin ito pinag-uusapan din, mind you, by 2050, sabi ko ng WHO, we will be aged population na. Meaning 14% of our population will be senior citizens. So we really have to pave the way for an environment na age-friendly. Kasi ngayon sa yung mga kabataan ngayon, at the age of 30, 35, ayaw pa mag-asawa. Yung iba naman, Contribution po yan. Hindi, yung iba mag-asawa na, ayaw naman magkaanak. Ang mas gusto nila, meron for babies. For babies. So, darating ang panahon, parang matutula tayo sa Japan na puro senior, wala nang mga Correct. mga teenager, pawala ng pawala. Tapos syempre ang senior ang dumadami. So, dito sa atin, sa tingin mo, ganun din ang punta natin? Tama po yan. By 2050 nga po, yun ang projection by 2050. 2030, we will start as aging population. 4 years na lang po yun, na aging population na tayo. Meaning mga 11.2% of our population, senior citizens na po. By 2050 nga, 14% na. Pagka 14% daw, sabi ng WHO, consider na aged population na po siya. So, yan po ang ating pinaghahandaan. So, kagaya po sa mga pinupuntahan ko, kinakalap na namin ano ba yung mga needs, wants ng ating mga senior citizens at ano ba yung mga propose nila 4 years from now. Kaya kami may binubuo na age-friendly Central Luzon by 2030. So, kinakalap po namin ang mga needs, wants, and solutions, proposed solutions ng ating mga senior citizens, mga senior citizens organizations, mga OSCA, mga LSWDO, even po yung academe and mga agencies po natin. Inaalam po natin para makabuo tayo, ano bang
akmang programa para sa ating mga senior citizens. At makikita nila ang sarili nila by 2030. Ano na ho ba ang Central Luzon? Ano po ang parting words po, lalo na po kaya tayo ay talagang sumadya ako dito, para doon sa cash gift sa mga senior natin at the age of 80, 85, 95, and then hanggang sa ma-reach nila yung centennial, yung 100 sa ating mga senior citizen. Unang-una po, maraming salamat sa inyo sa inyong pagdalo sa palatuntunan po na ito, no? And then binabati ko po ang lahat ng mga senior citizens sa Central Luzon at sa buong Pilipinas na rin po. Binabati ko rin po kung maaaring aking mga staff na ngayon po ay nagtatrabaho para sa ating mga senior citizens para po makapagbigay ng 10,000 pesos para sa mga nag-80, 85, 90, 95 at 100,000 pesos para sa mga nag-100 years old. Patuloy po sana natin na suportahan ang National Commission of Senior Citizens sa kanilang mga pagbubuo ng mga programa. Inihiling po namin na sana po ay kung may mga suggestions po kayo sa ating mga programa, tayo po ngayon ay nandito sa Expanded Centenarian Act. Nandito po tayo sa Elderly Filipino Week every October 1 to 7. Sineselebrate po natin yan. At meron din po tayo assistance to older persons sa mga senior citizens organizations na magpapa-register at magpapa-accredit po sa National Commission of Senior Citizens. Pwede po tayo magkatulong sa inyong mga projects and activities dyan sa inyong mga lugar. So, sa ating pong huling pananalita, ini-encourage po natin ang lahat na tumulong po tayo na isulong ang ating adhikain na magkaroon ng age-friendly Central Luzon by 2030. At sana po ihanda natin ang ating daan para sa mas respetado, may dignidad at magandang well-being ng ating mga senior citizens. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po. Muli po ako si Dr. Hilda Ong dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ayon kay Regional Director Emmanuel Daes, nasa mahigit kumulang 1.8 million ang bilang ng mga senior citizens sa buong rehiyon. Isa sa may pinakamalaking bilang sa bansa. Isa sa mga tinatalakay namin ni R.D. Daes ang Republic Act number 11982 o ang Expanded Centennials Act. Malinaw ang layunin na nasabing batas ang kilalanin at suportahan ang mga Pilipino na umaabot sa mahalagang edad ng pagtanda. Ang batas na ito ay hindi lamang simpleng cash incentives, kundi simbolo ng pagkikilala ng estado sa buhay, sakripisyo at kontribusyon ng ating mga nakakatanda. Alinsunod sa RA number 11982, may mga particular na edad na tinatawag nating milestone ages na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Bawat milestone age na 80, 85, 90, 95 ay makakatanggap ng 10,000 pesos. Kapag umabot naman sa 100 years old, ay meron 100,000 pesos at letter of felicitation mula sa mismong Pangulo ng bansa. Tandaan, meron kapang 1-year window mula sa petsa ng kaarawan upang maklaim ang benepisyo. Sa aktual na implementasyon, dumadaan ito sa LGU o sa mga local government unit at NCSC. So, mag-apply lang po kayo doon sa OSCA, doon sa kung saan kayo nasasakop na City Hall. Narito ang mahakbang na aplikasyon. Pumunta sa inyong OSCA o Office of the Senior Citizens Affairs, kumuha at magsumiti ng application form, isumiti sa NCSC via LGU endorsement. Hintayin ang validation at scheduling ng payout. Karaniwang hinihingi ang mga sumusunod na dokumento: birth certificate mula sa PSA o valid proof of birth date, valid ID ng senior citizen, application form mula sa OSCA, supporting documents katulad ng barangay certificate kung kinakailangan. Para sa special cases, particular sa mga IP communities,
maaaring tanggapin ang alternative document ng validated ng SCSC. Sabi ni Regional Director Daes, mga 6 o 4 na buwan bago ang kaarawan ng isang senior citizen, maaari na rin i-apply ang benepisyo para aktual na matatanggap sa kanyang mismong kaarawan. Kung sakali ang birthday po, meron po kay kakilala na ang birthday niya ay December. Sa December magiging 80, 85, 90, 95, o 100. Sa July pa lang, mag-apply na po kayo para pagdating sa mismong araw ng kanyang kaarawan, matatanggap na kaagad ang cash gift. So yun po ang 10,000. Pero kapag po kayo ay nasa edad 91 to 94, wala na po kayo matatanggap na cash gift. Maghihintay po kayo ng 95 years old. And then kapag at the age of 90, tapos nung 90, wala po kayo nakuha 10,000. Tapos at the age of 95, 10,000 lang po ang makukuha nyo, hindi po 20,000. Kasi hindi po ninyo na-apply noon. So, doon sa 95 years old lang po ang makukuha nyo ng 10,000. Yung po, makanina po, malinaw po ang panayam ko po. Kaya, kung hindi po nyo napanood, pwede naman po ninyong balikan after the program. Dahil ito po ay maganda po ang naging talakayan. At syempre, kasi marami nagtatanong sa akin, ano ba talaga? Magkano ba talaga binibigay? So, 10,000. And then, yun mismong edad, 80, nagsimula po sa 80. 80, 85, 90, 95, 100. Yan po, tandaan po ninyo. Una, lahat ng senior ay automatic na may 10,000. Hindi po ganon. Per milestone age lamang. Kasi akala nila lahat ng senior citizen makakatanggap ng 10,000. Hindi po ganun. Kailangan po per milestone age lamang na 80, 85, 90, 95 at 100. Ang mga in-between na 81 hanggang 84, 86 hanggang 89, 91 hanggang 94, at 96 to 99 ay kailangan hintayin ang milestone age. Yan po ha. Ikalawa, pwede kahit kailan mag-apply. Hindi po tama. Yun, may 1-year claiming period lamang mula sa mismong birthday. So kung kailan na magiging birthday, ang advice po ng NCSC, 4 months before kung kailan po mag-birthday. Ikatlo, automatic ba binibigay ang cash incentives? Yun po mga katanungan. Hindi po. Kailangan na application at verification process doon sa LGU. So pumunta po kayo sa LGU, tanungin po ninyo yung barangay captain. At ika-4, kapag lumampas na sa age, pwede pa rin anytime. Mali din po yan. May limitasyon. Kapag lumampas sa claiming window, maaaring kailangan maghintay sa susunod na milestone. Yun po, kanina binanggit ko. Malagang maunawaan na ang benepisyo ito ay hindi lang financial aid, kundi isang itong paraan upang hikayatin ang health monitoring ng seniors, mapanatili ang kanilang identity records at patiyak na may social support system sila. At tapos malaki ang tulong ang 10,000 hanggang 100,000 benepisyo. Kapag na-reach ng 100 years old, may 100,000. Yan po ang naging talakayan. Yan ang naging issue po. And then po bukas po, tayo po ay magpo-programa bukas tayo sa Merkules, hindi po tayo pwede. Ang bukas naman po, tatalakay naman ng yung Agaran Supervision Lady ay tungkol po sa benepisyo ng isang senior citizen. Dahil since pumunta rin po ako sa NCSC, so kumbaga inano ko na ang time ni Director Daes. So tinanong ko kasama doon sa panayam ko po, itong po sa benepisyo po ng isang senior citizen. Bukas po, papalabas po natin itong panayam at tungkol naman po sa senior citizen. Kaya tutok po kayo ulit bukas para at least mas maganda meron po kayong alam.
hindi yun akala siguro, o di ba? Kaya naging very productive po ang naging panayam ko po sa San Fernando, Pampanga. Talaga sinadya ko po talaga si Director Dais kasi marami siyang naibahagi sa akin mga impormasyon at mga kaalaman na matatalakay natin sa mas bukas po, bukas po ang ating part 2, mga kung anong benepisyo po ng senior citizen dito po sa ating mga senior citizen. Ang oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:49 na umaga, Kautiam Seat sa Kahon Saki. Hatid sa ating ng Pag-ibig Fan, tamang serbisyo mula sa puso, lingkod, pag-ibig. Hindi po pa tayo tapos sa ating pagbabalik. Alamin naman natin ang malagang balita na dapat ninyong malaman dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na